Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibagong nating video dito sa ating channel. This is Anthony pa rin po, ang palagian nyo nakakasama at kakwentuhan dito sa ating usapang RTL business. No? So itong mga nakaraang mga araw, mga nakaraang mga videos na in-upload po natin, pinag-uusapan natin dito yung ultimate beginner's guide sa pag-aalaga ng RTL chicken. So dito po sa mga videos na ina-upload natin is ito po ay isang full course, no? Isang full course na pwede natin pag-usapan o na pinag-uusapan natin yung atin pong mga dapat gawin mula sa simula hanggang sa po tayo ay magkalna ng ating mga alagang manok. So kung kayo po ay nandito sa ganitong klase ng negosyo at gusto ninyong matutunan o gusto nyo magsimula ng ganitong klaseng negosyo at gusto nyo matutunan yung step by step na pamamaraan kung paano ninyo sisimulan ng business na to, stay tuned at mag-like ka na rin dito sa video na to, mag-subscribe ka at saka mag-click ka na ng notification button nang sa ganon palagi kang manonotify tuwing mag-upload tayo. So sana nga po ang mga videos na to ay available na no nagsisimula pa lang ako dahil hirap na hirap po kami na maghanap ng information kung paano namin sisimulan ng tama yung aming mga negosyo, yung negosyo natin na RTL Chicken. But anyway, ang ibabahagi ko po sa inyo dito ay hindi expert opinion, kundi ito po ay karanasan na pinagdaanan natin dito sa ating pag-aalaga ng RTL Chicken. So guys, wag na natin patagalin to. Simulan na natin pagkatapos lang ng isang maikling intro. Okay guys, maraming salamat. Welcome back dito sa ating panibagong video, sa ating panibagong episode, no? Pangalawang episode po natin at nung nakaraan ang pinag-usapan po natin is dalawang importanteng bagay kung kayo po ay nagsisimula dito sa pag-aalaga ng RTL Chicken. Una po is capital yung unang pinag-usapan natin, pangalawa yung ating location. So kung hindi nyo pa napanood yung videos na yan, i-click nyo na yung link na ito para na sa ganon ay mapanood nyo yan at malaman ninyo kung ano yung mga dapat nating ihandang unang-una. No? So ito pong sunod na episode, itong episode 2 natin is ang pag-uusapan naman natin ay pagpili ng tamang breeds ng mga manok na available sa Pilipinas, popular sa Pilipinas. No? So wag na natin patagalin guys at meron akong 10 breeds ng manok na popular sa Pilipinas na ginagamit sa commercial at saka sa backyard, no, RTL chicken farming, no. So yan guys, so here is our list, no. Balik tayo sa number 1. So unang-una guys, ang pinaka popular sa Pilipinas is yung tinatawag nating Loman Brown at saka Loman White, no. So dalawa ang kulay niyan. Kami po personally sa farm ang ginagamit namin is yung Loman White, no. So ito po ay popular sa Pilipinas dahil unang-una sila ay mataas ang egg production. So nagpo-produce po sila ng 300 to 320 eggs per year. No, sila ay popular kasi ang Loman Brown ay ginagamit siya sa commercial farm sa Philippines due to higher egg production, efficiency in egg conversion and ability to adapt to a tropical climates, no. So Loman Brown is a go-to breed because of its commercial value. Mataas ang kanyang egg production. Ikalawa, known din siya sa consistent production. So may mga manok kasi na hindi consistent ang production, no. Nagtatribe din siya both cages and cage-free system, which is beneficial for RTL setups, no. Kasi kung maliit lang space mo, pwede mong gamitin yung cage system. Kung marami naman ang space mo, pwedeng cage free, no. Pwedeng
pre-range kung gusto mo yan, no? So eto ding breed na to ay disease resistant at medyo hardy in hot conditions, no? Hot and humid conditions. So sa Pilipinas, yan yung ating klima, hot and humid, kaya magandang aalagaan ito kasi resistant ang ating nakaka-adapt ang ating Loman White at saka Loman Brown. Ikalawa is yung tinatawag nating Decalb White, no? At saka meron din pong Decalb Brown. So mataas din ang kanilang egg production, which is 300 to 320 per year. White or brown ang kanilang egg colors at saka halos kaparehas din siya ng Loman. Widely used din siya for commercial egg production dahil mataas ang production rate niya. Tapos hindi din siya masyadong tinatamaan ng sakit, which is isa sa mga pinaka-reliable na manok sa ating bansa, no? Ang breed na to din ay medyo malaki yung kanilang mga eggs, no? So automated production system because of its efficient feed to egg conversion. So isa sa mga reason kung bakit maraming farmers nag-aalaga nito kasi yung kanilang feed to egg ratio is mataas, no? So mababa ang egg consumption, ang feeds consumption, pero mataas ang kanilang egg production. Ganon din sila, medyo excellent and resilient sila sa ganitong klase ng condition sa Pilipinas, no? Kaya ang kanilang egg ay medyo mataas ang demand sa market. Sumunod, yung pantatlo is yung Highline Brown. Egg production is the same, 300 to 320 per year. Brown din ang color ng egg. Tapos ginagamit din ito sa Pilipinas dahil consistent din sila at high din ang production. At ganun din, sila ay adaptable sa hot and humid condition, which is exactly the same as both of the Loman and the Decalb. At ang mga farmer ay na-appreciate nila yung robustness ng ating Highline Brown kapag inalagaan mo tong mga to. So ang pang-apat is yung tinatawag na Isa Brown, no? So 300 to 320 eggs per year din sila. Brown din yung kanilang egg at sila din ay katulad nung na unang mga breeds ay mataas din ang kanilang egg production. At the same time ay medyo susceptible din sila sa sakit, no? Yung ability to perform well in various farming system including free-range, cage-free at saka caged, no? Ito ay pwedeng gamitin, no? So kaya very adaptable siya sa mga farmers na walang malaking farm. Yung iba ay may malaking farm, yung iba ay sakto lang. Pwede itong Isa Brown. So we have Bovans Brown as well. So egg production exactly the same, 300 to 320 per year. Brown din ang kanilang eggs at ito ay isang hybrid layer designed for high egg production din. Kaya ito ay popular sa Pilipinas, no? Maraming Filipino farmers ang gumagamit ng Bovans Brown dahil ito ay mataas din ang production. Hybrid layer chicken ang mga to, no? So they are also resilient in diseases and perform well in intensive systems and automated farming. So guys, kaya nakakatuwa is dahil etong naunang 5 breeds natin, ito yung mga pinakang go-to ng mga Pilipino when it comes to commercial farming. So kung kayo ay naghahanap ng effective, mataas ang yield, no, mataas ang production, mahina ang consumption, hindi malakas kumain ng feeds, mataas ang conversion from feeds to egg production, etong 5 nauna nating mga breeds ang pinakang popular. Kami particularly sa farm namin, ang ginagamit natin is Loman White at saka Decalb White, no? Wala pa kaming brown, pero hopefully sa mga susunod nating expansion,
maglalagay tayo ng brown at na mga decal brown o kaya naman ay Lohmann brown, no? So itong mga susunod natin, hindi siya masyadong mataas ang egg production pero okay na rin siya dahil ito din ay pinipili din ng mga Pilipino when it comes to egg production and RTL farming, no? So sunod natin is yung tinatawag na Rhode Island Red. Sikat na sikat ito sa Pilipinas sa mga backyard farmers, no? Napakaraming mga Pilipino nag-aalaga nito, hindi lamang dahil sa popular ito, unang-una mataas din ang kanilang egg production. So hindi kasing taas ng mga naunang 5, pero 250 to 300 eggs is reasonable numbers. So why is it popular in the Philippines? It's not prolific as hybrids like Lohmann and DeKalb. Rhode Island Reds are favored in the Philippines for their hardiness and ability to lay a solid number of eggs. No, syempre, hindi kasing dami pero happy na yung mga Pilipino. At this breed is well suited in backyard and small scale farming. Kaya napakaraming mga Pilipino nag-aalaga nito sa mga likod bahay lang nila, no? So ako, isa din ako sa mga yan na nag-aalaga ng ilang piraso niyan na Rhode Island Reds, no? Nagpaparami kami niyan, nagbi-breed kami at yan ay napakagandang breeds, no? At very popular sa mga Pilipino. Number 7 is yung tinatawag natin Plymouth Rock, no? Egg production is 200 to 250, mas mababa ng konti, no? Pero ganun din, brown din ang egg. Hindi din siya tulad ng hybrids, no, na mataas mag-produce pero okay na rin sila sa pre-range at mixed production sa Pilipinas, no. So, 'yon. Ika-8 is yung Philippine native chicken. So, marami tayong mga klase ng Philippine native chicken. Mayroon tayong piang-piang, meron tayong iba pang mga klase ng mga native chicken. Mas mababa silang mga itlog, nasa 150 to 200. Pero mas marami ang nag-aalaga nito dahil hindi siya mahirap alagaan, no. Unang-una, masarap ang kanilang mga karne at masarap din ang kanilang mga itlog, no. At saka hindi sila mahirap padamihin. No, dahil nga sila ay mga native, pwedeng pakainin ng kahit na ano, hindi feeds, pwedeng pakainin ng mga anong tawag dito, yung mga nandyan lang na available, palay, bigas, kanin, no, o kung ano mang available sa ating bahay. Kaya napakadaling alagaan, resilient, hindi basta-basta namamatay, no, at masarap ang karne. Marami mga Pilipino ang bumibili ng karne ng native kesa sa mga farm chicken, yung mga nabibili natin sa supermarket, no. So marami yan. Sunod natin ay yung Sussex, no, 250 to 200 to 300 eggs din per year. Magandang klase ng chicken ito. Sa small scale farming din ito ginagawa sa mga backyards. At ako ay natutuwa pag may nakikita ako mga Sussex, no, kasi may mga white Sussex din, may mga brown Sussex, at saka may mga iba-ibang mga breeds ng Sussex, no. Nakakatuwa. At ito ay masarap alagaan, no. So mataas din ang egg production nila, resilient din sila sa weather, kaya marami din ang nag-aalaga niyan. Yung pinakahuli, number 10 natin is yung Red Ranger, yung Aka Red Broilers. So may white broilers at saka red broilers. Ito yung mga ginagamit na 45 days, no. Yung white ay kalimitan inaalagaan as 45 days, no. So ito yung mga mabilisan na pang meat production. Pero yung iba nag-aalaga din ito as an egg producing chicken sa backyard, no. Kaya lang syempre ang pag-aalaga sa broilers to be a meat consumption para maging table chicken ay iba dun sa proseso ng pag-aalaga kung ikaw ay puproduce ng itlog using red broiler o white broiler, no. So ito ay popular sa Pilipinas when it comes to producing table meats, no. So napakabilis ng yield nito, ng turnaround pag gusto mo na meat production dito. Pero yun nga, yung iba ginagamit ito bilang isang
egg producing chicken, no. So guys, ito yung 10 na mga manok na popular sa Pilipinas na inaalagaan ng mga Pilipino, no. So commercial point of view, kapag ikaw ay gustong magnegosyo ng egg production ng RTL business, Loman at Decalb Whites yung aking Loman Whites and Loman Brown, Decalb Whites at Decalb Browns. These are a very popular commercial chicken para mag-produce ng eggs. Maganda silang gamitin kasi unang-una, resilient sila sa weather. Ikalawa, resilient sila sa disease. Tapos mataas silang mag-produce ng eggs. Tapos mataas ang conversion from feed to egg production ratio, no. So kami sa farm, katulad ng sabi ko kanina, ginagamit namin ang ganitong klase ng mga breeds kasi ito yung nakita ko na mataas ang production at saka magandang alagaan at hindi masyado nagkakasakit, no. Consistent din sila sa kanilang pag-lay ng kanilang mga eggs, no. So yon guys, kung nakarating ka sa video ito, sa dulo ng video ito, maraming salamat, and hopefully ay may natutunan ka. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang o magsisimula pa lang ng negosyo, kung ikaw ay isang OFW o katulad ko at o kaya naman ay isang empleyado na gustong simula ng ganitong klaseng business, o kung ano pa man ang iyong status sa buhay, kung sa tingin mo ang video na to ay nakatulong, please subscribe and click the notification button para ma-notify ka sa mga susunod pa nating video. Kasi sabi ko nga, this is a full course, no. So nasa episode 2 pa lang tayo ng episode 15 yata to. So click mo yung notification button para sa ganon ay notify ka sa mga susunod nating upload. At the same time, mag-comment ka na rin kung ikaw ay magsisimula pa lang, ay comment mo at kung ano yung sa tingin mo ay magandang breed ng manok na aalagaan mo. At mag-like ka na rin, maki-share mo na rin sa ating mga kapwa Pilipino na gustong mag-alaga ng RTL chicken. Yun lang, maraming salamat. God bless and see you all sa susunod nating video. Bye-bye!